Hello my friends! So, ito na naman yung isang video na continuation ng previous video namin about meal planning. So, kasama to dun sa series namin ng mga tipid tips dito sa Canada. Kaya kami meron itong video na to kasi alam namin kung gaano kamahal yung cost of living kapag nandito sa Canada. Kaya lahat ng paraan para makatipid, ito yung mga na-discover namin and ini-implement namin. Ayun, so makikita nyo dito meron kaming meal plan weekly. Credits nga pala dun sa mommy na nag-share nito sa Glam O Mamas. Hindi na ako member ng group kaya hindi ko na matrack kung anong pangalan niya. Pero I got the idea from her kasi meron din siyang meal plan na weekly. So, medyo similar yung ginawa namin dito dun sa meal plan niya. So, iba lang yung mga putahe kasi iba yung naluluto namin sa naluluto din nila. So, yan. Minodify ko na lang depende din sa mga naluluto naming pagkain. So, makikita nyo dito may 4 weeks kasi usually merong 4 weeks sa isang linggo pero kapag yung buwan ay umaabot ng 5th week, meron kami ditong food bank. So, dito naman kami namimili ng ibang lulutuin kapag lampas ng week 4. Very short lang yung video kasi ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung pattern ng ulam na pinagpipilian namin. So, usually, pag Mondays, yan yung masabaw naming pagkain. So, either sinampalukang manok, sinigang, patsyam. So, yung patsyam, nilaga siya na nilagyan ng tomato sauce. Kaya siya patsyam kasi patsyamba lang. Tapos, tinolang manok, nilagang baboy, ganyan. Andito na din yung kare-kare kapag nag-crave kami ng kare-kare kasi niluluto namin siya ng Sunday. Kaya may oras kami para magluto. Tuesday naman, usually yan yung tomato sauce. So, o kaya masarsa. So, pork broccoli, caldereta, mechado, what else? Minsan may pininyahang manok din. So, yan. Anything na merong sarsa o kaya basta hindi masabaw. Tapos yung Wednesday, madalas yan yung adobo kasi yung adobo yung talagang pinakatumatagal sa lahat. So, either pork menudo, pork binagoongan, adobong atay, baboy, adobong chicken, ganyan. Minsan nagpiprito din kami, pork chop, o kaya itong corned beef with potatoes kasi yan gustong-gusto talaga ni John. Sunod yung Thursday namin. So, ang Thursday namin either leftover day o kaya pag nag-Costco kami para mag-grocery, doon kami kumakain. O kaya kapag naubos namin yung pagkain nung first 3 days at wala kaming leftover, nag-KFC kami o kaya pizza. So, yung pizza, bumibili kami ng Little Caesars kasi gusto ni John yun. O kaya, meron kaming nabibili sa Costco or sa Walmart na frozen pizza. Tapos, nilalagay lang namin siya sa oven. Tapos, yun, iluluto na namin siya dito sa bahay. And then, yung Friday, yun yung usual na noodles namin. So, either bihon, carbonara, o kaya spaghetti. So, kagaya ng niluto ko kahapon. And then, Saturday, yan, madalas fish kami niyan. So, nagpiprito si Glenn ng fish kasi mas magaling siyang magprito kaysa sa akin. And then, si John, sobrang dami niya nakakain lalo tuwing Saturday kasi favorite niya talaga yung fish. So, yun. Yan, every Saturday, expected na namin yan, fish kami. Minsan din may lugaw kapag nag-crave kami ng lugaw, lalo na pag winter. Tapos Sunday, ito lang yung madaling lutuin. Kasi alam namin na by end of a Sunday, magluluto na kami agad ng meal prep namin for the whole week. So, para hindi kami masyadong pagod umaga pa lang. And then, meron kaming food bank. So, ito yung mga gusto naming lutuin or other options namin pero medyo mas mahirap siyang lutuin. For example, sisig, dinakdakan, yan, medyo matrabaho. So, meron din ginisang ampalaya kasi yung ampalaya dito mahal. So, pagka may nakita kaming murang ampalaya yan, pwede kaming bumili.
beef, medyo mahal din dito. So, yan. Minsan, mag-ginger beef din kami kapag may nakita kaming murang beef. So, yun. Kung gusto nyo ng access dito sa meal plan, para makagawa kayo ng sarili nyong copy, just comment down below and then I'll send you the link para makagawa kayo ng copy. So, all you need to do is to click on File and then make a copy. Nasa Google Drive ito. So, pag nasa Google Drive kayo, yun, makakakuha na kayo ng kopya nito para ma-edit. Sa next vlog namin, kapag nag-grocery kami, ipapakita namin sa inyo yung mga ingredients or groceries dito sa Canada in comparison sa groceries sa Pilipinas when it comes to price. Meron din kaming pinaplan na video na ano yung mga groceries na available sa Pilipinas pero hindi available dito sa Canada at ano yung alternative. So, yun. Thanks again for watching the video, and if you have any feedback, questions, please feel free to comment down below. If this video resonated with you, please give it a like. And that's it. Thank you. Bye!